Sir, di ba may proposed calendar po kayo last time? Pero ngayon po kaya, ano na po yung magiging timetable po natin for the record? 11, ipe-present ng Kamara yung articles of impeachment. Pag-uusapan, pagdedebatihan, at kung wala, ay i-refer yan sa Committee on Rules na magsisilbing senyal at hudyat para i-create ang impeachment court sa 11 din. Susumpa kami, i-convene ang impeachment court, mag-a-approve ng rules, at mag-i-issue ng summons. Doon magwawakas yung procedure na gagawin sa ilalim ng 19th Congress sa June 11. Iintayin namin magbigay ng sagot ang ikalawang Pangulo 10 araw matapos ng matanggap yung summons. Pagkagat ng June 30, wala nang otoridad ang mga prosecutors o private prosecutors nila, so maaantala ang trial at iintay na yung pag-resume o pagbubukas ng panibagong kongreso. Sa pagbubukas ng panibagong kongreso, magpapasya sila, sasang-ayon ba sila sa ginawa ng 19th Congress o babaguhin ba nila ito? They can either reverse it or they can either approve it or acquiesce to it by simply proceeding with trial. That is part of the rules of court right now na suppletorily applicable. Merong view na hindi na namin kailangan amyendahan yung rules namin dahil suppletorily applicable naman yun. Menos away pa, menos issue kaugnay nga sa pwedeng ibato sa amin na changing the rules in the middle of the game. Since sinabi nyo na hindi pa i-invite yung 20th Congress mo, pag nagtungkin kayo sa June 11, pag itong 20th Congress, can they choose not to convene o convene na kayo? They have to convene. Reconvene on the 20th? Yes, the 20th Congress has to convene because you have new senator judges. So they can also, chances are, if may chance lang, pwedeng hindi sila mag-convene mo ayaw. There is that possibility. Again, we cannot bind subsequent Congresses. But that is not only applicable to us. All previous Congresses cannot bind subsequent Congresses by virtue of the principle that we cannot pass an irrepealable law. So SP yung decision doon, simple majority lang. Simple majority, there being a quorum. Okay. And then, sir, yung June 11, yung session, kasi doon mangyayari lahat po, di ba? So, morning or afternoon on June 11? Afternoon. Kasi wala naman wala naman na kaming hinahabol na ng mga panahong yun. So, na-assume nyo na natapos na lahat by June 10, June 11? Wala na rin kaming maaprubahan naman eh. Wala na rin, tapos na yung CA, tapos na lahat. Actually, kahit buong araw na kami magdebate at magbotohan ng paulit-ulit, kakayanin na yun. May quorum pa ba kayo? Meron naman. Palagi namang meron. Hindi naman kami pwede mag-session ng walang quorum. Yes. Kahit mag-convene kayo sa June 11, it does not assure that the 20th Congress will parang pursue with the trial. Kasi kung hindi nga sila mag-convene. Anong tanong mo ulit? Walang assurance. Walang assurance na tutuloy ang trial ng impeachment sa 20th. Kasi sabi niyo, there is a possibility. Ang problema ko dun sa tanong na yun, kasi ang lalabas niyan, walang assurance na tutuloy eh. Hindi nga ganun yun eh. We cannot bind the subsequent Congress. That's all I'm saying. The next Congress can decide in the same manner or in a different manner. Hindi ko sinasabing walang assurance na hindi tutuloy. I'm not saying that You're asking questions within the realm of possibilities eh. You're asking, posible ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin imposible. Kasi posible naman talaga, but you cannot quote me in saying na posible hindi naman tuloy kasi hindi. In the realm of possibilities, everything is possible. But you also cannot assure that the trial will happen on the 20th Congress because they can decide. In the ordinary course of events, it should. Unless, magkaiba yung tutuloy kung gusto nila sa tutuloy kung ayaw nila. Hindi tutuloy kung ayaw nila. Magkaiba yan. Bakit magkaiba? In the ordinary course of events, it should. Unless they decide otherwise. Sir, pwede bang mag-decide na hindi? Kasi constitutional duty ng Senate. Kung hindi sang-ayon yung isang panig sa gagawin ng Senado, malaya silang makakaakyat. Ganun naman yung sistema natin, di ba? Whatever the Senate decides by a majority vote, if you disagree with it, you can question it before the courts. That's how our system works. Hindi naman ito nakukuha sa pilitan. Hindi naman pwede magbotohan ng Kamara para pwersahin ng Senado gawin ng isang bagay na ayaw gawin ng Senado.
At kung sa tingin ng isang panig may nilalabag kaming batas o probisyon ng saligang batas, karapatan nilang umakyat sa Korte Suprema at questionin ito. Pero sa ngayon, puro posibilidad lang yung pinag-uusapan at tanong ninyo. Sinasagot ko na nakita natin nangyari yan noon. Sa kalagitnaan ng impeachment, di ba? Noong panahon nga ni Pangulong Estrada, nag-withdraw yung prosecutors. Natuloy ba ang impeachment? Hindi. Sa dulo, in-archive na nga lang yun kasi ayaw na magpakita ng prosecutors. Pero ang must, sir, ang must is mag-convene kayo sa impeachment court before you adjourn. Anong year ba yung EDSA? 2001? O tamo, tapos nag-election din nun, nalala mo? So, hindi na pag-usapan kung tatawid dahil nag-withdraw na. Nag-EDSA at nag-withdraw na. Pero yung pinag-uusapan nyo ngayon, di ba? Tutuloy ba pag nag-resign? O bakit ko natanggal? Di ba nakatakbo pa nga uli si Pangulong Estrada? Kasi hindi nagdesisyon nun na hiwalay yung issue ng perpetual disqualification sa pagkakatanggal sa pwesto. So we're basically facing the same issues over and over again, but we've seen it happen already, so we shouldn't be surprised at some of the surprises we should be seeing in the next couple of weeks or months. Sir, sorry Yes. it's a must na mag-convene kayo sa impeachment court para yung next Congress, doon sila mag-decide kung tutuloy o hindi. Yun ay sang-ayon sa rules namin. Sa pagkakaunawa ko din ng rules namin. Di ba nga opinion din ni Senator Coco, tutuloy ito hanggang sa susunod. Ang opinion naman ng iba ay hindi tutuloy. Di ba? Kanya-kanya ng opinion yan. Pero sa dulo, ang susundin kung may magmosyon sa bagay na yan ay ang mayoriya ng Senado. Yung hindi sang-ayon sa magiging pasya ng Senado, karapatan nilang umakyat sa Korte Suprema para bigyang linaw yung issue nito kung may paglabag nga ba o wala. May isa akong gustong sabihin pala. Aambag lang ako dun sa pagkaka-appoint kay Torre. Taong 1990 nung pinasa ang RA 6975 na nagsabi na sibilyan ang Philippine National Police galing sa pagiging PCINP, kung maalala ninyo. Sibilyan at sangayon sa batas na yon, ang huling graduate ng PMA na pwedeng maging PNP chief o sumali sa kapulisan ay 1992. Mula 1994 yata, hindi na pwedeng sumali sa kapulisan ng PMA graduate dahil military and training ng Military Academy kumpara sa PNPA na dapat PNP. Si General Torre ang kauna-unahan, PNPA graduate na magsisilbi bilang PNP chief sa kasaysayan ng ating bansa. At sa kanyang pagkakatalaga, lubusang na ipatupad yung 35-year-old na batas na nagsasabing sibilyan ang kapulisan natin. So mabigat ang nakaatas sa balikat niya para pakita at patunayan na yung ginawang batas ng Kongreso mahigit 35 taon ang lumilipas ay tunay nga, tama at nararapat kaugnay sa ating kapulisan na civilian na ang nature at hindi military ang nature. So good choice si General Boris. Ulitin ko, kaugnay ng pagpapatupad ng batas na civilian na, dahil yan ang unang beses na ginawa yan ng sino mang Pangulo. At ngayon din naman kasi, nagkataon, na may senior na PNPA na nakarating sa rango na qualified na maging PNP chief. Okay?